Mic check. What's up mga pare ko? Welcome back sa aking YouTube channel. And today is mag-review ako dito kay Uno. So, congrats sa atin nun. Umabot na siya ng 2 years and 10 months sa akin, no? As ownership. So, maghahanap ako ng spot na ma-review ko yung parts niya isa-isa, no? Actually mga accessories lang naman nilagay ko dito eh. Kaya ayun, maghanap ako ng spot dito para dito ko masagot yung mga tanong ng mga pare ko natin, no? Para maisa-isa ko na lang din ang sagot kasi hindi ko masagot minsan yung iba sa ano eh. Minsan na anuhan ng ibang comment. Pero kung kaya ko naman sagot, sinasagot ko naman. So ayun, dito ngayon ako sa Marcos Alvarez Highway. Ayan. Let's go. Hanap tayo ng spot na pwede natin ma-review yung ating motor. Makita yung mga in-install natin, nilagay natin. Ayun nga, bukas pala yung aking box. Sarado ko lang. Ayun. Let's go. May mga konting ano lang ako, no? 2 years and 10 months na sa akin tong si Uno, no? Sa mga matagal nakasubaybay sa akin, mga pare ko, alam nila yon na araw-araw kong ginagamit si Uno sa trabaho. Pag day off ako, minsan nakakapag long rides. Alam yun ng mga pare ko na matagal na nakasubscribe. So sa mga ngayon lang nakasubscribe, welcome sa inyo mga pare ko. At salamat na din sa pag-subscribe nyo sa channel natin, no? Ito, so far wala naman akong ano dito kay Uno, no? Problema sa loob ng 2 years and 10 months. May nagtatanong din pala na kung city driving daw, ilan daw yung gas consumption. Ayun, sa gas consumption dito ako mas na ano talaga, no? Kasi dati pa ito naman talaga yung reference ko sa pagpili ng motor. Kasi nga gusto ko unang-una matipid, no, sa gasolina. Matipid sa gasolina. So nag-research ako, naghanap ako sa mga dealer na kung sino nga yung matipid, sino yung malakas konsumo. So ito nga yung pinakamatipid na nakita ko kay Honda, ha? So naging second choice ko na nga to si Honda RSX, no? Si Uno. Kasi nga dati, kung alam nyo is ang sikat dun sa pinakamatipid talaga is Yamaha Sight talaga, di ba? So nakakaano niyan, paglabas ni Yamaha Sight, bali, at saka na-hype din talaga siya ng mga vloggers, no? Moto vloggers na nagre-review sa kanya, ang tawag dito, economy run, no? Patipidan. So may nag-record pala, may nagtala pa nga ng record doon na 128 kilometers per liter, no? So depende na yun sa diskarte niya. So kinukompute yan paano lumabas yung per kilometer, no? So ayun, yung iba doon umabot ng 99, pero pinaka ano doon is 128 kilometer. So sobrang grabe, no? Sobrang tipid. So hindi naman talaga yun sa mismong no, kasi may riding habit tayo, may mga road condition, may mga throttle habit, no, na bomba ng bomba. So dito is yung actual talaga. Ito si ang claim ni Honda dito is 68 kilometers per liter na. So dito ako ngayon sa maghahanap ako dito ng spot na pwedeng pag-reviewhan ng motor, no? Ayan. Siguro pwede na dito sa gilid na. Init kasi. Ayan, dito sa may boundary. Ayan, dito tayo sa gilid para hindi tayo makagabal sa mga dumadaan. So ayan, dito. Ayan. So ang claim ni Honda dito is 68 point something pa nga yun eh. Kulang-kulang mag 69.
So ito ngayon si Uno. Ayan. So pakita ko sa inyo yung harap niya. Ayan. So ano na siya, no? 2 years and 10 months. So ayan, isa-isahin natin kung anong binako ko. Ayan. Nilagyan ko ng top box, no? Nilagyan ko siya ng top box. Unang-una is bracket, syempre. Para malagay natin itong top box, unang-una bracket, no? Hindi tayo sponsor nito, pero kay Mono DC Motorack yan, no? DC Monorack. So may ano na nga siya konti dito, pero bilib ako dito sa tibay nito, no? So since nabili natin yung motor, ano lang, siguro 2 months, 3 months, nalagyan ko na agad siya ng monorack, no? Tinanggal ko na yung stock, pinalitan ko ng monorack kasi nga plano ko na talagang maglagay ng box, no? Ayan, plano ko talaga maglagay ng box na tapos nito DC monorack. So tinanggal natin yung stock, pinalitan natin ng ito DC monorack, tapos naglagay kasi tayo ng top box, no? Na SEC Kryptonite na EBS alloy. So check natin. Yan, kung naririnig nyo, EBS plastic yan mga pare ko. Magaan. Magaan. Di katulad ng alloy na mabigat. Pero hindi ko naman sinasabing pangit yung alloy, no? So dito kasi is mas preferred ko lang yung mas magaan kasi nga may ilalagay pa tayo dyan. So para sa akin lang, so wala pang laman, mabigat na siya, no? Kaya kung aside dito sa EBS plastic is magaan talaga. Tapos doon na siya bibigat pag nilalagyan mo ng laman, syempre. Ayan, ito ay 45 liters na box. Sakto lang sa ano kay Uno, no? Tapos ano bang sunod natin? Isunod naman natin yung itong upuan mga pare ko. Itong upuan na naka camel back, no, pang racing type. Di ba? Ayun, oh. Umbok siya dito. So, ayan, kung makikita nyo, ito ay stock lang din to mga pare ko, no? Stock na upuan lang to. Pinatabasan lang natin siya. So, umbok siya dito. Ayan, kung makikita nyo, nakaganon yun. Pag ganon siya, para sasalo dito yung ating betlogs, no? Hindi tayo dadaosos dito, no? So nagbayad ako nito is ano lang, bayad ko ba dito? Bayad lang ako paggawa, so parang 900 plus yata yan. Tapos binawa ko na 1,000, no? Kasi nagustuhan ko yung gawa niya. Tapos pinalitan niya to, itong leather na to. Tapos nilagyan niya etiketa nito na ayan, VUS racing seat, no? Ayan. So far komportable siya, sarap siya upuan lalo sa long rides. Yan, tapos ito yung sa ating back ride. Yan, goods lang naman. Same, ito lang yung pinatabasan natin, hindi na tayo nagpaumbok dito. Tapos etong steep grill, no, nabibili natin sa Shopee. Yan, na pang Honda Wave R6 talaga, no. Subok ko na din to. Lalagay ko yung mga bag dito, lalo pag nag-camping ako. Dito ko nilalagay yung mga bag na malaki. Tapos pwede mo siya ma-extend. Yan. Pag bag yung nilalagay mo. Ganyan. Tapos, napasunod. Ito, malaking ano nito, upgrade. Ang malaking upgrade nito is itong nag-mags tayo mga pare ko. Ayan. Dati, di ba, rimset si RSX. Ayan. Nag-mags tayo. Sa Shopee ko lang din nakuha ko siya ng spillator, no, Hulugan Valley for 4,000 plus, mga 4,300 siguro, naka-discount tayo. Tapos 3 months to pay. Ayan, so far bayad naman na lahat. Good siya. Ang the best kasi pag nakamags ka, madali na lang mag tubeless, no. So yan din dito. Size nito is 17. So stock yung gulong sa harap. Ito naman, nagpalit ako ng gulong dito. Ito yung Corsa Cross S, no, na made in Indonesia. Kung makita nyo, manufactured by Multistrada Ara Sarana. So ang size nito is 1990 by 17, no,
So solid yan, grabe mga pare ko. Lagi ako napapadaan sa may ano, may lubak at maputik. So kapit na kapit, bilib ako dito. Nabili ko to is mga halos 2,000 din, no? 1.8 yata. So ayan, may nakalagay siyang rotation pag ganon, tapos tubeless platinum. So ayan, all goods yan mga pare ko. Recommended ko to sa inyo kung gusto nyo pag maputik yung daan nyo, madulas, mabato, off-road, gusto nyo off-road, kasi nga off-road yung setup natin, kaya perfect siya dyan, no? 4,500, no? Sa mags. Tapos yung rim set ko, ayun, binenta ko online, nabili din agad. So ayun, kasukat pala nito is yung Honda Dash. So ngayon, next is itong charger. Nagpalagay ako ng charger dito mga pare ko. Ayan, dual yan para pare ko, dalawang USB charge yan, at saka voltmeter na din yan. So try natin i-on. Ayan. So pag ino-on natin yung ignition, dito siya ayan, iwan ko lang sa video kasi ito stable to. Pag sa video kasi parang kumukurap siya, pero hindi, sa personal stable yan. Ayan. Pag in-on natin yung ignition, matic yan, no? Pwede rin natin siya i-off, dito may switch siya. Ayan, off na. Pag i-on natin, yan, no? Sa video kasi para siyang, ayan, pag nilapit natin, stable naman. So pag i-off mo, may switch din siya dito. Yan. So pag i-on mo, yan, makikita mo yung voltahe ng baterya mo, no? Laking tulong din ito. Tapos yung dalawang charger, ayan, kung fast charger yung cable nyo, mabilis din talaga mag-charge, no? Ang maganda dito is pwede mo siyang takpan, no? Kahit nagka-rush ka or umulan, hindi mababasa. Yan, solid yan mga pare ko. Gamit ko yan. Fast charger yung ginamit kong so para lang din ako nagsaksak sa bahay, no? So ang maganda dyan is pag nag long ride tayo, uuwi tayong Mindanao, magagamit tayo sa ating mga battery sa GoPro or mga flashlight natin, cellphone, magagamit natin mag-charge dyan, no? So next is ito accessories na lang to. Pwede mong sabitan ng mga biling ulam pag palengke. Yan, ito. Tapos nilagyan natin ng MDL. Ito yung switch natin. So on natin si uno. Ayun. So ito yung switch natin ng MDL. Ayan. So maaga ngayon, hindi mo makikita yan. Yan. Pag inon ko yung puti, pag inon ko yung fog lamp, ayan. So kita pa rin naman konti. Lapitan natin kung saan siya nakaposition. On natin. Ayan. Yan siya mga pare ko. Malakas yan sa gabi. Grabe yan, solid yan. Laking tulong yan pag umuwi ang Cavite, tapos madilim kasi doon, walang poste. Laking tulong yan. Kaya dapat kung ano kayo, mag-invest din kayo sa ilaw, no? Kasi mahirap na malubak, mahirap na sa daan madilim. Kasi yung stock niya is hindi talaga ganun ka mga pare ko. Alam mo naman, orange, bulb type na orange na luma. So ganun talaga, no? May imagine nyo naman yan. Pero nakakatulong pa rin naman siya. So nagdagdag lang tayo, no? Tapos ito, naglagay ako dito ng tent. Mabibili nyo din yan sa Shopee. Kaya kung nakikita nyo, medyo dark siya, di ba? Kumpara nyo siya dito. Yan. Yan, ito. Ito yung nalagyan. So, di ba dark? Para dito. Ito yung tunay niyang kulay. Ito stock. Ito yung kulay niya. So, pag nilagyan mo ng dark, ganyan. Katulad sa ating dashboard. Ito, dashboard, di ba? Dark na rin siya. So, ang odo natin mga pare ko, sa loob ng 2 years and 10 months. Ayan. 22,831. 22,831. Diba? Ganyan na tayo kalayo na ng napuntahan, no? So nadala na natin Batangas, Quezon Province, Laguna, balik-balik, Cavite. So soon sa Mindanao naman, no? So ano pa ba ang hindi ko na ito yung throttle booster, no? Malaking tulong to kasi pag nangalay ka, nakaganon, long rides ka, pwede mong biritin na nakaganon lang, no? Kaya ganon. Diba? Tapos ito, Moto Wolf na version 2. Lagay ng cellphone. Solid to, diba?
Sa mga nakamotolf dyan, alam nyo na maganda to kaysa doon sa mga plastic, no, na may tendency na tumatalsik yung cellphone natin pag nalubak, no, or bilis yung takbo natin. Mag-invest na din tayo nito. Ito, may version 3 ako, kaso mas ginagamit itong version 2 kasi nga, so nakakalam yung version 3 is naka ano lang siya, no, madali siyang tanggalin. Kumbaga kung nagpark ka sa alanganin, pwede siya nakawin kasi ang maiiwan na lang is ito. So alam niyo yan, yung mga may alam doon sa Motolop na cellphone holder, no? So itong version 2 na lang ang kinabit ko dito. Yung version 3 ko nasa bahay, pwede ko siyang ilagay din naman dyan. Pwede ko siyang lagyan ng camera pag gustuin ko. So ito version 2, solid to. Recommended ko sa inyo to. Kaso parang iba yata yung nabili ko kasi nga kinakalawang nga siya dito. Ito, kinalawang. So kailangan kong magbili ng hindi kalawangin na tornilyo, no? Pero all goods naman. Ano pa bang hindi ko nabanggit? Itong shock natin naka-cover sa Shopee. Tapos binalik ko yung chain cover. Tinanggal ko yan dati, mga pare ko tinanggal ko na to dati kasi nga mahirap linisin, no? So ngayon ang ginagawa ko, tanggalin ko na siya, ibabalik ko na lang. Nahirapan ako magbalik kasi nga nagkabit tayo nitong gulong. Medyo hindi naman siya kasi pre-wheeling natin siya. Hindi naman siya na sa paglagay lang kasi sumasabit dito sa shock. Pero manageable naman, kaya nyo yan. So may plaka na tayo. Ano pa ba? Ito mga pare ko, malaking tulong to, no? Pag nagpark ka sa alanganin, disc brake lock, no? Lagi kong sinasabi dyan sa kasi nga dati merong nagnakaw ng motor na Mio. So ayan, lahat kasi may universal key siya. Napaandar niya na yung motor sa garahe kasi alanganin yung parking parang labas ng bahay, tapos doon nakapark yung motor, so open, no? Ang nangyari, nabuksan na niya yung Mio. Tapos nung paandarin niya, kaya niya na paandarin kasi na-on niya yung ignition kasi madali lang, di ba? Hindi katulad dito sa atin na meron tayong ganito. Tawag nito, shutter lock. Yan, safe na yung ating doon. So di ba? Tapos yung Mio kasi walang ganito. Ang nangyari, ginawa nilang yung parang meron silang basta may sinusuksok silang universal key, tawag siguro nila doon. Sinuksok nila at saka napa-on nila yung motor. So napaandar, mga pare ko, napaandar nila. Kaya lang nung aabante na, di niya mapaandar kasi nga yung disc brake lock nakabara doon sa disc. Nakabara sa disc. So ayun, walang magawang mga nanakaw, hindi naman niya kayang buksan yung disc lock kasi may susi yan, di ba? Ito yung susi niya, no? Yan, may sariling susi yan pag bumili kayo. Dalawang susi yan. Yes. Ayun, sir. Malapit sa Golden Acres High School. Golden Acres lang. Diretso lang kayo, boss. Diretso lang kayo. May makikita kayo dyan 7-Eleven. Oh, yun. Doon yun, 7-Eleven. Makita nyo. 7-Eleven. School yun, school. Sige, ingat. So, ayan. Bakit yan ang pinili ko, mga pare ko? Balik tayo. Bakit yan ang pinili ko, mga pare ko? Kasi unang-una, gusto ko talaga yung looks niya. Gusto ko talaga yung, alam mo yung astig niya. Ang astig niya, pare ko, alam mo yung simple lang pero maangas. Ganun, hindi katulad ng ibang motor na astig talaga tingnan. Parang, ito kasi parang mabait siya. Mabait siya pero simple, ganun. Tapos may angas, may bubuga. Yan yung first impression ko kay Uno. Kaya, ang ganda nito Iba siya sa mga Wave na previous model, no? So kung nakita nyo yung Wave na medyo curvy siya, no? Curve. Ito kasi may mga patulis, no? May mga edge. May parang winglet dito. Kaya medyo may angas talaga siya, no? Yung hindi katulad ng ibang Wave na pag tinignan mo, mabait tingnan. Mabait lang talaga sila tingnan. So ito medyo may pagkaangas. At saka ito pala, mga pare ko, inilagyan ko yan ng, ito mabibili lang to sa Shopee.
sticker, mags sticker. Tsaka ito galing kay Abel, yung una kong motor, kinuha ko na lang doon, lagay ko dyan. Parang accessories lang, parang wala lang namang ano. Tapos ito stand, parang shoes niya. Ayan, pag pa-accessories lang, paangas na tingnan. So ayan lang mga pare ko kasi parang umuulan na. Maraming salamat. Subscribe, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. God bless natin lahat. This is Mar Gamer and peace out.